Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 19, 2026, Huwebes kasunod ng Miyerkules ng Abo. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio chapter 30 verses 15 to 20. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa Kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo nang matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at nawa, bagamat ngayon po nirecord ko ang pagninilay na ito ngayong Miyerkules na para sa Huwebes, kung kaya't meron pa po akong abo sa noo. Na ito naman, syempre, paalala pa rin sa ating lahat na unawain ng mabuti ang ating pong tinanggap na abo sa ating mga noo. Nawa, kusa natin itong ginawa, hindi napipilitan, hindi nakikiuso, hindi nakikisabay lang, no, sa maraming Katoliko sa kahapon, no, na Miyerkules. Kung kaya't ang hinihiling sa atin ay maging tapat tayo sa ating pinasok, no. Kaya magandang ugali nga po yung isang taong tapat, no, dahil sabi nga kapag in-spell mo ang salitang tapat, T-A-P-A-T, at baliktarin mo man, ay tapat pa rin ang lalabas na salita. Na isang taong tapat, baliktarin mo man, hindi siya sisira, no, sa kanyang pangako. Kaya sa unang pagbasa, sa pamamagitan ni Moises, pinapaalala niya sa mga Israelita na sila ay manatiling tapat sa Diyos, kung paanong ang Diyos ay nagiging tapat sa kanila. Pero sabi nga po, no, yung kalayaan ay naririto. Sabi niya, kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o kahirapan at kamatayan. Magandang mapagnilayan natin, no, na ang buhay natin ngayon, walang ibang pumili niyan, walang ibang nagdesisyon niyan, kundi ikaw. Nagpapasakop ka sa maraming bagay, kung kaya ito ang ating nararanasan. Kung kasaganaan, dahil yan ang pinili mo. Kung kahirapan, dahil yan din ang pinili mo. So tayo ang pumipili ng ating pong nagiging sitwasyon sa buhay na ito. Kung nahihirapan ka na, halimbawa lang po, no, kung nahihirapan ka na sa isang relasyon na hindi naman kasi dapat pinasok sa umpisa pa lang, malaya kang lumabas, malaya kang tapusin ito. So kung sino man, no, na napapahirap sa iyo. Pero nawa, kung pinili natin ng Diyos, sa kabila ng kahirapan, manatili pa rin tayo sa Kanya. Manatili tayong tapat sa Diyos. At nakakatiyak din naman tayo na hindi niya tayo pababayaan. Dahil yan ay pangako ng Diyos sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.